So, ito yung given sa atin. Lahat ng sides natin ay equal sa isa't isa. Kasi lahat yan ay L. Tapos, naka-variable tayo. Ngayon, una natin syempre kukunin is yung reaction natin. So, siguro, summation moment tayo sa A. So, summation moment at A is equal to 0. Ganun pa rin naman ang procedure. Medyo kakaiba lang ang approach natin. No? So, ito, we have P times L. So, yun lang. Lagyan natin P, L. Tapos ito, assume natin na pataas. So, negative RD. Kasi RD yan. Negative RD times, ano yung moment arm niya? L plus L. Ibig sabihin, 2L. Is equal to 0. And ngayon, para makuha natin yung RD, ay isolate na lang natin siya ng mano-mano. Huwag na natin siyang i-strip solve. Ang gawin natin, lagyan natin siya sa kabila. So, magiging PL is equal to RD times 2L. Positive na yan, kasi yung negative nilagay sa kabila, nagiging positive. And kailangan natin i-isolate si RD. So, divide natin both side ng 2L. Wherein, makakancel out na si 2L. Tsaka sa kabila, makakancel out din yung L. Ang natitira na lang is RD is equal to P over 2. Doon nakukuha yan. Okay? So, may rule dito na kapag symmetrical siya, like symmetrical ang shape, symmetrical ang force kasi nasa gitna lang naman, malamang sa malamang, yung kabilang force is ganun din. Oops, ibang kulay. P over 2 na rin. And pwede ka mag-moment dito sa roller kung gusto mong patunayan na P over 2 yan, pero tinatabad ako. Basta, kapag symmetrical tayo, kung anong force dito, yun din ang force dito. Okay? So, next, need na natin mag-cut. So, siguro, kunin muna si force AB, tsaka si force AE, kasi ang hinihingi dyan is lahat ng forces. So, cut ako dito. Consider ako ng left. So, papunta. Doon sa cut ang arrows natin. So, anong summation kaya ang gagawin natin para ma-isolate yung isa? And, kita naman natin na kapag nag-summation forces tayo ng vertical, hindi makakasama to si AE. Itong P over 2 lang, tsaka yung AB. So, gawin natin yan. Summation forces vertical is equal to 0. P over 2 plus, ano nga ba yung angle nito? So, since equilateral yan, ibig sabihin, lahat ng sides niya ay equal. Ganon din ang kanyang angle. Lahat yan equal. So, may rule tayo sa triangle na ang angle dapat sa loob ng triangle is 180 degrees. Ano? So, kung lahat yan is equal, dapat maghahati-hati silang tatlo. So, pag naghati silang tatlo, itong kada angle natin, ng perfectly to each other, like pantay-pantay sila ng share, edi magiging 180 divided by 3, magiging 60 degrees lahat ng angle natin. So, meron na tayong angle na 60 degrees. Lahat yan, 60 degrees. Kahit hanggang dyan na lang siguro. Ayan. 60 degrees. Kahit dito, kahit dito, kahit dito. 60 degrees yan. Okay? So, wala na si FAE. Si FAB na lang. So, ito, P over 2, ito, plus ito, na FAB. So, pataas. So, dapat sin, gagamitin natin, sin 60 is equal to 0. And gusto natin i-isolate si FAB para makuha natin siya. Hindi pwede i-strip solve yan. No, so, FAB sin 60, ililipat lang natin si P over 2 sa kabila. So, negative P over 2. Divide both side ng sin 60. Makakancel out si sin 60. At ito, para makuha natin yung value nito, pwede nating
iset aside muna si P. Ang mangyayari is parang magiging P multiplied sa negative 1 na lang yan kasi tinagal natin si P, over 2 over sine 60. Huwag mo na muna papansinin si P. Tapos pag in-input natin to sa calculator, ang mangyayari ay ayan, may lumabas na sagot. So, FAB natin is equal sa P multiplied sa kung ano man yung number na to, which is, sabi sa calculator, negative 0.577. So, simplify natin. Negative 0.577p. Tanggalin na natin yung negative. Ang ibig sabihin lang nun ay compression yan. And may sagot na tayo. So, ngayon, siguro gawin natin is summation forces horizontal naman. No. Makakonsider lang natin is itong FAB tsaka FAE. Okay? So, si FAB magiging cosine 60 lang kasi component lang siya. So, cosine 60 plus yung FAE is equal to 0. So, ngayon, remember, compression si FAB. Mali pala yung assumption natin dito. Buburahin ko lang. Dapat pala, pag ganito yan, compression kasi. Diba? Pababa si FAB. So, si FAB, may value na tayo nan. Ito, oh. So, since si FAB is pababa, negative pala to. Tapos, input ko lang yung value na to, 0.577 cosine 60 plus FAE is equal to 0. And pag dilipat natin to sa kabila, magiging FAE is equal to 0.577 cosine 60. Magiging positive na. Kasi nilipat na sa kabila yung negative. 0.577 cosine 60. Yan ay FAE natin is limutan ko pala si P. Kailangan yan. Nandito yan si P. So, P. So, set aside muna natin si P. Hindi natin papansinin. Itong number lang papansinin natin. 0.577 times cosine 60 is 0.289. Mali si Sir Bogs. At may nilagay ko yan sa up. Legit yan na ganyan. So, positive. So, tension dapat yan. Okay now. And cut ulit tayo ng panibago. Siguro ang kakat na lang natin ay paganto. Okay. So, consider left. So, pupunta sa cut ang mga assumption natin. Magmo-moment naman tayo. So, kung tatanungin ka, ano kaya yung height nito? Hindi ba yan is L, tapos yung Y component ng L, which is sine 60 lang. Ito 60 degrees. So, itong height na to is equal yan sa L, yung ano niya, Y component. So, L sine 60. Yan na yung height niya. Okay? So, siguro, una natin kunin si ito muna, si BC. So, saan magtatagpo si BE tsaka si AE? Dito sa point E. So, dun tayo mag-moment. So, summation moment at E is equal to 0. So, ano yung present na forces natin? Itong FBC tsaka itong P over 2. So, simulan natin siguro sa FBC. So, FBC multiplied sa moment arm niya na L sine 60. So, multiply lang natin sa L sine 60. Tapos, itong P over 2, ang moment arm naman niya from E is L. So, plus P over 2 times L is equal to 0. And kailangan natin i-isolate si FBC.
So, lipat natin sa kabila to. Magiging FBC L sine 60 is equal sa negative P over 2 times L. Divide both side ng L sine 60 para ma-isolate si FBC. So, cancel lang pwedeng i-cancel. Ito, yung L, tsaka yung L. Tapos ito, tulad ng sabi ko kanina, set aside muna natin si P. Hindi muna natin papansinin. No, so, pag nilagay natin sa calculator yan ay negative 1/2. Di muna papansin si P. 1 muna yan. So, negative 1/2 over sine 60 is syntax error. Ayan. So, FBC is equal sa negative 0.577 P. Multiply natin si P pabalik, okay? P, compression. No? And, sunod natin kunin siguro si, ito, BE. So, since, ang exposed members natin ay ito, tsaka ito, tapos ito ang kailangan natin, baka naman pwede mag summation forces vertical tayo para hindi na papansinin si FAE tsaka si FBC. Ito na lang, tsaka ito. Okay, so summation forces vertical is equal to 0. Meron tayong ito, P over 2. So, P over 2. Tapos, ang BE natin is pababa. So, minus FBE. Ngayon, ano gagamitin natin? Sin 60 ba o cosine 60? Since vertical component tayo, sin 60 ang gagamitin natin. And as always, isolate natin si FBE. So, P over 2 is equal to FBE sin 60. Divide both side ng sin 60. So, cancel out si sin 60. Si P, set aside muna natin. Hayaan muna natin siya maging 1. Okay? So, 1/2 over sin 60 is equal sa ayan, FBE natin is equal sa, according sa calculator, is 0.577 P. Sinet aside natin yung P, binalik natin. Tapos, tension. Tapos, tulad ng sabi ko sa iyo, meron tayong rule of symmetry. Okay? So, ibig sabihin, itong AB tsaka CD is parehas lang. So, itong FAB is equal sa FCD. Yan na lang, tinatawag na sa Latin. Tapos, ano pa magka-symmetry dyan? Ito, si AE tsaka si ED. So, ito, FAE equal yan sa DE. No, ang dami. Tapos, lastly, ang kasymmetry naman ni BE ay itong CE. So, ba yan? BE ito is equal sa FCE. Sorry. Yan. Tapos, wala na kasymmetry to. Si BC kasi nasa gitna na naman. And yun lang naman. If naguguluhan ka, tanong ka lang sa akin, okay lang. Good luck sa finals mo.